Hinimay sa budget hearing sa Senado ngayong araw ang mga programa ng Department of the Interior and Local Government para sa susunod na taon. Kabilang na riyan ang kanilang plano sa mga maaapektuhan sa desisyon ng Supreme Court na hindi kasali ang probinsya ng Sulu sa BARM. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita, live. Yes, Naomi, tinatalakay nga ngayon dito sa Senado ang panukalang budget ng DILG para sa susunod na taon. Ilan sa tiniyak ng kagawaran na Naomi na nakaangkla sila sa socio-economic goals sa pamahalaan. Higit 281 billion pesos ang panukalang pondo ng DILG para sa susunod na taon kung saan ilan sa paglalaanan nito ay para sa pagpapalakas ng good governance at kapabilidad ng local government units. May bulto rin para sa public safety, para sa mga kabataan at marami pang iba. Pero natanong kanina ng ilang senador ang kagawaran kung paano na ang probinsya ng Sulu na kamakailan ay naglabas ng desisyon ng Supreme Court na hindi na sila kasali sa BARM. Kasi alam naman natin, naputulan na ng sweldo yung mga tiga-DILG sa Sulu. September 10. So, Yusek, pwede ba natin gupitin? Mr. Chair, nabigla po tayo lahat dito sa nangyari sa Sulu. Kaya nga nakikipag-coordinate po kami sa Ministry of the Interior Local Government ng BARM. Baka naman po pwedeng for the meantime i-status ko namin. Pero of course, ang sagot nila ay because of this decision, yung COA, no, yung Commission on Audit ruling naman, no, which we also understand. In the same token, kami rin po, yun po ang dilemma namin ngayon, no? How to get these funds that we have right now. As of now, since they were with the BARM before, talagang medyo mahirap. But we're trying to scrap some funds na po pwede po namin makuha. The DBM is currently finalizing po yung DBM comments po on the budgetary issues and concerns po of the exclusion of the province of Sulu in the BARM. Naomi, naungkat din sa pagdinig ang programa para naman sa NTF-LCAC o ang programa para sa mga nagbabalik loob sa pamahalaan. Matatanda may ilang nananawagan na i-abolish na ang programang ito. Pero ayon kay Secretary Abalos, napaka-epektibo at napakaganda ng programa. Para sa akin, hindi naman dapat ipagpatuloy ito, lakasan pa at tutukan palalo para mapakita sa kanilang hindi sila nagsisi, naniwala sila na talagang magbagong buhay sila. Hindi ko po alam ang posisyon ng Makabayang Black. Ang masasabi ko lang, ang mga tao ay nagbabalik loob kung anumang nagawa nila laban sa gobyerno. And this is armed rebellion. Nagkuha sila ng armas para labanan ang gobyerno at sila ay nagbabalik loob na. Dapat lamang akapin natin sila at bigyan talaga natin sila ng assistance para magbagong buhay. At siguro isa pa rin, dapat matanggal yung branding eh. Yung branding na dati ka rebelde, dapat maski sa trabaho. Nakaramihan po na nahuhuli natin yung mga rebelde po. It's more of, they are misinformed. That's a really problem po natin kasi akala lang yung gobyerno natin ganito po. But pagka na-inform po sila, ang ganda po ng gobyerno, I think it's a really big help for us na i-maintain po natin yung NTF-LCAC na fund po. Sa ngayon, Naomi, ongoing pa yung pagtalakay ng Senado sa budget ng DILG at kasalukuyan tinatalakay naman yung mga attached agencies na nakapaloob sa kagawaran. Naomi? Maraming salamat, Daniel Manalastas.